Eksklusibong nakakuha ang GMA News ng kopya ng ilang pahina mula di umano sa isang notebook ni Janet Lim Napoles. Nakasulat kamay pa ni Napoles ang pangalan ng mga nakatransaksyon niya di umano, kaugnay ng mga proyektong pinondohan ng pork barrel. Pero bukod sa mga katransaksyon niya di umano, sinusuri na rin ang mga bank account ni Napoles sa Amerika. May exclusive report si Ruth Cabal. Mismo si Janet Lim Napoles daw ang nagsulat sa mga talaang ito ng mga umano'y transaksyon niya sa mga proyektong pinondohan ng PDAF ng mga mambabatas. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source ng GMA News na nagbigay ng colored photocopy ng 2 pahina mula sa notebook umano ni Napoles na bahagi raw ng hawak niyang ebidensya. Ang pahinang ito ayon sa source ay may mga halaga ng PDAF at makikita rin dito ang mga pangalan ng mga bayan o probinsya, katapat ang mga numerong 5 o 10. Nakasulat din ang pangalan ng ilang mambabatas na kasama umano sa listahan ni Napoles. Kapansin-pansin din ang heading na SIS na sinundan ng katagang Christmas. Sa isa pang pahina, 2 kolum ang makikita. Sabi ng source, ang unang kolum daw ay ang halaga ng available na PDAF, habang ang pangalawang kolum naman ang halagang na cash advance o naibigay na raw ni Napoles sa mga mambabatas. Giit ng kampo ni Napoles, sapat ang hawak nilang dokumento upang patunayang sangkot sa pork barrel scam ang 20 dati at kasalukuyang senador at nasa 100 kongresista sa tinaguriang Napoles. Pero di raw nila basta-basta ilalabas ang mga ebidensya kasunod ng pagbasura ng ombudsman sa kanilang hiling na mabigyan ng immunity si Napoles, bagay na kanilang iaapela. Hindi pa naman kasi namin fully na-ventilate yung lahat ng documents eh. Ibig sabihin nun, yung dokumento na andun sa amin, hindi pa namin naibibigay yon. So we're just waiting for time and the proper timing na Pero paglilinaw ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, maaari pa rin daw magpetisyon si Napoles ng immunity para sa iba pang kasong maaari niyang haharapin. Aniya, ito'y dahil immunity sa kasong plunder lang ang kanilang binasura. Pero bukod sa mga transaksyon umano ni Napoles sa mga mambabatas, sinisilip na rin ang mga transaksyon niya umano sa ibang bansa. Ayon sa whistleblower na si Ben Hurluy, 8 beses dinepositohan ng halos $3.5 million mula September hanggang October 2006 ang $1 account na nakapangalan sa Western Investment Corporation sa Hanmi Bank sa Amerika. 8 beses din ang fund transfer na umabot sa mahigit $1 million mula October 2006 hanggang July 2007 sa isa pang account ng Western Ventures Management sa parehong bangko. Aniloy pag-aari umano ni Napoles ang 2 kumpanya. Ngayon binubusisi na ng Amerika ang 2 account batay sa hiling ng ating Department of Justice. Iniimbestigahan din ang account na nakapangalan kay Reynald Lim, ang kapatid ni Napoles, na hinahanap pa rin dahil sa kasong serious illegal detention. Maging ang $1 million fund transfer sa First American Trust noong July 2011 na pambayad daw sa condo unit ng anak ni Napoles na si Jean. Ayon sa affidavit ni Luy noong Setyembre, namimili raw si Napoles ng dolyar kapag malaki ang kanyang kita sa pork barrel na siyang pambili raw ng kanyang mga ari-arian sa Amerika at pangtusto sa anak na si Jean at kapatid na si Reynald. Sa isang Hector Ang at isang Michael T. daw bumibili ng dolyar sa black market si Napoles. Lumabas din ang pangalan ni T. at Ang sa kanyang files na nasa NBI at Senate Blue Ribbon Committee. Sa entry ito, mayroon pang 23 million pesos fund transfer kay Ang mula sa checking account ng Joe Chris Trading. Habang sa entry naman na ito, mayroon namang halos 10 milyong pisong fund transfer din kay Ang. Sinisika pa rin matunto ng GMA News si T. at Ang. Ruth Cabal, GMA News.